Mapagpalang araw po Dito tayo sa tahanan ni Kuya Romy sa Barangay 103, Sony, District 1, Tondo, Manila. Ayun yung kalendaryo. Petsa 11, ayun Tapos na po yung holiday, yung istorya ng mahal na araw. Kung sa ating panahon nangyari yon, si Jesus ay bumangon na sa mga patay. Ano po? Ganyan po ang istorya niya. Yan. Yan. Pagpalang araw po, Ayan po. Sila po yung kasama natin sa Home Bible Study. Tayo ngayon ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Gumagamit tayo ng Bible. Ito pong nakalagay dito sa Biblia ay itong pangyayari na nabuhay na maguli ang ating Panginoon Yesu. Ang tawag doon ay pagkabuhay na maguli o yung resurrection. Resurrect. Mula sa patay, bumangon. Sa kasaysayan po, wala pang namatay na tao na bumangon. Lahat ng taong patay ay nasa libingan pa kung saan sila namatay. Kaya si Jesus po ay sa history, siya po ay bumangon na. Biyernes, Sabado, Linggo ng papaumaga, yung agaw, dilim at saka liwanag, doon po bumangon ng Panginoong Yesus. Ngayon, ang sabi rito sa libro ng Gawa, tingnan natin Pero bago tayo magbasa rito, tayo muna ilalapit sa Diyos upang siya po ang pumatnubay sa atin. Siya ang tagabay sa atin. Kasi salita ng Diyos ito, kailan siya po ang gagabay sa atin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang mga puso at kaisipan ng mga tao upang aming pong paginabangan ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Dito po ang sabi niya rito, sa Gawa 1:1, Mahal na Tsopilo, sinasalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at tinuro ni Jesus buhat sa pasimula 2 hanggang sa araw na siya umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang kanyang mga apostol na kanyang inirang. Pagkatapos ay kanyang pagbabata ng maraming hulit, napakita sa kanila. Sa gayon, napatunay si buhay, napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. So, hindi siya kagad umakyat sa langit. Pagbangon niya sa mga patay, nag-stay pa siya dito sa lupa ng 40 days. Ito po yung kinukopya naman na simbahang Katoliko, yung pag may patay, 40 days, yung padasal. Na sabi nila, kasi si Jesus po rito, 40 days nagturo siya. 4, samantalang siya kasama sa kanila, tinagubili na sila, huwag muna kayong alis sa Jerusalem, hintayin ninyo roon ng ipinangako ng Diyos na sinabi ko sa inyo. Yan. After that, kaya sa ating mga ito sa lupa, may padasal ang mga tao pag 40 days ng patay. Yan po yung kinukopya nila kay Jesus.
No? Ang sabi rito pa, may nakalagay pa rito, sabi niya, ay sa verse 10. Oh, habang sila'y nakatitig sa langit, dalawang lalaki nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. 11, mga taga Galilea, sabi nila, bakit kayo narito, nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pagbalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Yan. After 40 days, bumalik po si Jesus sa langit. Ito yung nakasulat sa Biblia. Kaya sabi nitong nagtanong na anong nakalagay? Bakit kayo narito nakatingala sa langit? Yung pala, tinitingnan nila si Jesus, dahan-dahan siyang umakyat. Kaya sinabi nitong anghel, kung paano nyo siya nakita, ganyan din ang kanyang pagbabalik. So, ibig sabihin, si Jesus po bumalik sa langit. Ayon sa kasulatan. Tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Yan. So, bago nangyari yan, kasi may mga naniniwala, meron daw tao sa langit. Naalala niyo po ba yung mga sa social media, yung mga sinasabi ng tao, bawa namatay yung nanay nila, yung matagal nang patay ang tatay nila. Unay, magkikita na kayo ni tatay sa langit ikumusta mo naman kami. Kaya naman, ang sabi ng iba, happy birthday nanay sa langit. So, tingnan natin kung may tao sa langit. Dito sa mas maganda talaga na binabasa po natin ang Biblia para hindi po tayo maguluhan. Sa 3:13, ang nakalagay naman dito, sabi ni Jesus, walang umakyat sa langit kundi ang bumaba sa langit. Oh, sino yung umakyat sa langit? Ang sabi sa gawa, si Jesus. After ng mag-stay siya 40 days dito, nabuhay siya maguling sa mga patay, then nanatili pa siya 40 days dito sa lupa habang nagtuturo sa kanyang mga apostol. After that, umakyat na sa langit. Kaya nakatingin yung mga apostol sa langit Kaya sabi ng anghel, bakit nakatingin dito? Ay nakatingin kayo sa langit. Doon pala si Jesus pala, umakyat na. Kaya sabi ng anghel, kung paano nyo nakita umakyat yan, ganun din yung makikita pagbaba niya. So, ibig sabihin, makikita pala sa pagbaba. Ngayon, ang issue natin, may tao ba sa langit? Ang sabi rito sa 3:13, wala. Wala. Kung sino yung bumaba, siya rin ang umakyat. O sino yung bumaba? Si Jesus. O tingnan natin, bumaba ba si Jesus? Siya mismo nagsabi. 6:38. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit. O saan nanggaling si Jesus langit? Hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsuko sa akin. So maliwanag na sa mga talata na basa natin, isa lang ang bumalik sa langit, si Jesus. Siya yung nanggaling sa langit, ipinanganak ni Maria, nagministry ng 3 taon, after that, inabla, kinasuhan, ang atol kamatayan, kasi yun ang capital punishment ng Roman government, kamatayan. So, namatay si Jesus.
kasama yung dalawang tulisan. Ikatlong araw, nabuhay siyang maguli. Nag-stay dito ng 40 days at umakyat sa langit. So tama ang Biblia. Walang bumaba kundi yung umakyat. Oh, ibig sabihin walang tao sa langit. Eh bakit kailangan sabihin pa nila? O tayo, pagdating mo sa langit, makikita mo na si nanay. Pag ikumusta mo na lang kami ha. Eh di ba napakalaking kalokohan yan? O, hindi naman tayo namimintas, pero malaking kalokohan yan. Alam nyo, ang taong pupunta sa langit, wala pa nakakano dito. In the future pa lang yan ang lahat. Pero sa ngayon, sa uling araw na ito, wala pa talagang umakyat. Para wag lang tayong malito ha, wag malito ang isip nyo. Now, meron pa kang isang talata rito, tingnan nga natin ito. Sa 6:62, tingnan nga natin. Ito. Sa 61, 1:61, alam ni Jesus na nagbulog-bulungan ng mga alagad tungkol dito, kaya sinabi niya sa kaniya, dahil ba dito tatalikuran ninyo ako? 66 ay 2. Gaano pa kaya kung makita ninyong umakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? No? Dating kinaroroonan, ano yun? Langit. So, ibig sabihin, si Jesus po taga-langit. Hindi sa taga-lupa. Ngayon, meron mga reliyon nagsasabi, si Jesus daw ay nilalang. Tayo mga tao, nilalang tayo sa lupa. Diba? Sa lupa tayo galing, kaya sabi ng kasulatan, si Adan, sabi ng Diyos, sa lupa ka nang galing, sa lupa ka babalik. Sabi niya kay Adan yan, nung magkasala siya. Tayo rin ganun din. Lupa tayo nang galing, at babalik din tayo sa ating pagkalupa. Kaya kumisat po, mayroong mga kwento-kwento, nung nasa trabaho pa ako, sa Baguio ko nakadestino nun eh. Meron po akong isang kasama, Kapampangan din yun eh. Taga-Bamban naman, si Bristol. Bristol ang pangalan nun. Mano yun eh, mabuka yun. Ang sabi niya, meron daw siya naging girlfriend. Pero ang girlfriend niya may pera. Pero may edad na. O, ano sabi niya? Amoy lupa na. hindi mamatay. Amoy lupa. O, kita niyo? Kahit biro lang yan, may katotohanan yun. Talagang ang tao po, bumabalik sa lupa. So, gusto ko lang makita ninyo dito ang katotohanan. Wala pang tao sa langit. Okay? Si Pablo naman, sa chapter 15, babasahin natin ano po. Ang sabi ni Apostol Pablo, 15:51 ng unang Korinto. Ito sabi ni Pablo, verse 50, chapter 50, 15, unang Korinto, verse 50. Sabi ni Pablo ay ganito. Simulan natin ang basa dito sa 46 hanggang 50. Ngunit hindi nauna ang panlangit. Ang panlupa muna bago ang panlangit. Okay? 47. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha sa alabok. O, si Adan po yun, ay yung asawa ni Eva. Mula sa langit, ang pangalawang Adan, ang tinutukoy po si Jesus. O, taga-langit pala si Jesus, taga-lupa si Adan. 48.
Ang mga katawang panlupa ay tulad ng nagmula sa lupa. Ang katawang panlangit ay tulad ng nagmula sa langit. 49. Kung paano tayo katulad ng taong nagmula sa lupa. O saan tayo galing? Sa lupa. Darating ang araw na matutulad din tayo sa nanggaling sa langit. Ibig sabihin ng reincarnation. 50. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Ang binubuo ng laman at dugo, di magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng langit o kaharian ng Diyos. So, dito sinasabi ni Pablo, yung tao, kagaya natin, kagaya nila, hindi tayo pwede pumunta sa langit. Tayong mga binubuo ng laman at dugo. Pag sinabing laman at dugo, sa Hebreo, para lalo tayong maliliwanagan, sa chapter 2:14, ito babasahin natin, Yung mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus tulad nila, may laman at dugo. Kita nyo? May laman at dugo. Ibig sabihin, si Jesus po wala siyang laman at dugo. Hindi siya gaya natin. Siya'y nakitulad lamang sa mga tao na may laman at dugo. Kasi kung tao si Jesus na may laman at dugo, hindi siya pwedeng tumira sa langit. Ang tao, sabi ni Pablo, ay galing sa alabok, sa lupa. Si Jesus po, hindi naman galing sa lupa si Jesus Bumaba siya mula sa langit. Kasi po, anak siya ng Diyos. Ano sabi niya? Kaya ako bumaba upang gawin ng kalooban ng nagsugo sa akin. Sino po ba nagsugo sa kanya? Siyempre, ang Panginoon Diyos. Yan ay nakasulat din naman sa Galatia 4:4 at saka 5. Ano ba nakalagay? Ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak, si Jesus. Sinugo. Isinilang siya ng babae, si Maria, at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ng mga nasa ilalim ng kautusan. Sa ngayon, tayo mabibilang ng mga anak ng Diyos. Yan. Ano daw po ang pagkalagay? Isinugo siya ng Diyos. Yan ang sabi niya, sinugo ako ng Diyos sa lupa. Pero galing ako ng langit. At siya rin ang nagsabi, walang umakyat sa langit kundi yung bumaba sa langit. At si Pablo naman, walang tao sa langit. Paano ngayon magiging tao si Jesus? Kung ginagamit man po yung anak ng tao, kasi nga po pinanganak siya ni Santa Maria. Yun ay isa sa kanyang mga title o titulo. Madalas mababasa sa Biblia, anak ng tao. Kasi po ipinanganak siya laman ni Santa Maria bilang tao. So nagitulad po siya sa mga tao na may laman at dugo. Kaya kung meron nagsasabi, kaya sabi, si nanay nandun na sa langit. Hindi po kayo, huwag kayong maniwala doon. Yung pagpunta sa langit, matagal pang panahon magaganap yan. In the future pa yan ng rapture, kung tawagin. Rapture, pag-agaw. Kaya walang tao sa langit. At hindi po pwede tumira ang tao sa langit. Kaya nagkakamali po ang nagsasabi na si Jesus daw ay tao. Ang maling-mali naman ang inyong, bagamat meron tayong nababasa sa Biblia, na mismong si Jesus ay nagsabi, nung nandito sa lupa, anong sabi niya? Ako'y tao.
O nasan ba si Jesus noong panahon na yun? Nasa lupa. Nang dumating sa lupa, ang sabi ng Biblia, nakitulad sa tao. O sa ibang translation ng Biblia, ng King James Version, nagkatawang tao. Tingnan nga natin yung Pilipos. Ano sabi ni Pablo doon? Chapter 2. Pero kasi sinabi rito, tungkol kay Jesus. At sabi ni Pablo, Pilipos 2:5. Magpakababa kayo tulad ng kay Kristo Jesus. 6. Kahit si Diyos hindi nagpumilit manatiling kapantay ng Diyos. 7. Sa halip po sa kanyang binitawan ng karapatang niyang ito, at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya tulad ng isang karaniwang tao. O ipinanganak ng karaniwang tao. Tayo mang karaniwang tao tayo. Ganon din ang naging parang kay Jesus, pinanganak, kagaya natin. Ano po? O kasi nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan, oo, hanggang kamatayan sa cross. Kaya naman siya ay tinampok ng Diyos at binigyan ng pangalan, higit sa lahat ng pangalan. Kaya yung pangalan ni Jesus po ngayon, kung dati nakakakita yung pangalan na Jesus, ano? Ako may nakasama ko si Brother Jesus. O yung nakaupo sa ombudsman, si Jesus Crispin, Rimulya. O baka yung mga kapitbahay nyo, may mga Jesus ang pangalan dyan. Pero ngayon, alinsunod sa batas sa atin sa Pilipinas, hindi na pwedeng i-rehistro ang isang tao ang pangalan niya Jesus. Bawal na. Ipinagbabawal na po yan ng batas. Gumawa po sila ng batas. Pero noon, hindi naman bawal doon, ano? Sa verse 10, ano pat ang lahat ng nilalang nasa langit, o nilalang, yung nasa langit, ano pat lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maniniklod at sasamba sa Kanya. Kanino? Kay Jesus. Yun nilang. Ano yung mga nilalang sa langit? Anghel. Hindi kasama si Jesus doon. Si Satanas, yan nilalang yan. Si Satanas, anghel yan. Kung tawagin din yan, morning star. So lahat yan, ang sabi ng Biblia, maniniklod kay Jesus. 11. At ipinahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Oh. Lahat. Mga nilalang sa langit. Meron ba binanggit na tao dyan? Wala. Paano ngayon mangyayari na sinasabi ninyong si Jesus tao? Dilalabas ang tatay niya sa langit, tao. Eh problema, sinong asawa ng Diyos? Wala. Tayong mga tao, yung nanay natin at tatay natin, mag-asawa yan. Nung magani mo sila, tayo naging bunga. Sila'y tao, lumabas, tao rin. Oh, eh kung si Jesus sabi nyo, tao si Jesus, hindi Diyos. Eh sinong asawa ng Diyos? Oh. Kaya huwag kayong maniwala doon sa nagsasabi ha. Ito lang ha. Nagsasabi sila, si Jesus daw hindi Diyos, hindi raw naging Diyos kailanman, kundi tao. Ay ano yun, may sabi ni Satanas yan. Kasi, ilang talata lang binabasa nila. Samantalang ang Biblia, pag binasa mo, kumpleto. Kung binasa mo ha, eh sila babasa lang ng isa, dalawa, tatlong talata ng Biblia. Akala mo, budang galing eh. Isipin nyo, ganyan lang ba ang Biblia? Ang kapal niyan. Oh. Kaya natin binasa lahat yan. Para mapatunayan po natin na yung anak ng Diyos, si Jesus, hindi po siya tao, kundi nakitulad sa tao na may laman at dugo.
nagitulad or nagkatawang tao. Ibig sabihin, wala siyang katawan, gagaya ng sa tao. O ito, yung ibig sang ebidensya pa, nang si Jesus po kausap ang Diyos, doon sa langit, nag-uusap sila eh. Siyempre, magama sila. Chapter 10 ng Hebreo, sa 5. Yan, basahin na 5. Dahil diyan ang si Kristo ay nanawag dito sa sanlibutan. O, nanawag. Kita nyo? Pag sinabi nanawag, bumaba o hindi? Alam naman umakyat. Bumaba. Nanawag eh. Ang mga haing ng dog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya tinihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Ano sabi ni Jesus? Inihanda mo ang aking katawan. Eh di wala siyang katawan, wala siyang laman at dugo, kundi inihanda lamang ng Diyos ang kanyang katawan upang ano? Maging handog para sa ating kasalanan. Kaibigan, yan ang layunin ng Diyos, kaya po niya pinababa si Jesus dito sa mundo. Bukod sa mga ngaral siya pa ang tutubos ng ating kasalanan. Eh kung hindi siya nilagyan ng laman at dugo, nakagaya natin, paano may papako sa krus yun? Isipin nyo, kaya yung naipako sa krus, yung laman. Yun ang namatay sa ibabaw ng krus. Anong sabi doon? At ang masipsip na niya yung alak. At niyoko ang kanyang ulo at siya'y namatay. O, nalagot ang hininga. Ang namatay yung katawan lupa, kaibigan. Pero bumangon siyang muli. Na ano, may katawan na siya na ano, panlangit. Yung katawan niya po, pinalitan ng katawang panlangit. Ito na sinasabi ni Pablo. Sa atin, una muna yung katawan sa lupa, then panlangit. Sa atin yun. Sa katawang tao. Tatandaan niyo po, ang Biblia po kumpleto ang turo. Pero kung mamimili ka lang ng ilang talata, pagkatapos sila ito pagbabasihan mo, yun naman. Lalabas niloloko mo na lang ang sarili mo, pati na yung kapwa-tao mo, niloloko mo. Hindi po ganun ang Biblia. Kumpleto po, ano? Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na itinuro mo sa amin ng mga tao po, darating ang araw, magkakaroon ng resurrection, kagaya ng nangyari sa iyong anak, pero yung sa mga tao, matagal pa po yun. Salamat po sa iyong pagtuturo sa amin, naniliwanag mo sa amin, na wala pa pong tao sa langit. Salamat, Panginoon Diyos. Pagpalain mo po si Kuya Romy, Ate Dorcas, Sister Baby, na kasama po namin sila sa Home Bible Study. Minsan pa, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Dito tayo sa tahanan ni Kuya Romy at Ate Dorcas, Malyari, Barangay 103, Sony, District 1, Tondo, Manila. God bless us all po. Bye-bye!